Magandang araw po mga kuwangis ko! At Happy New Year sa inyong lahat mga kapwa ko OFW dyan, sa mga taga-OFW dyan, Yom Kin Sahid. And Happy New Year sa inyong lahat dyan. Ngayon, Diyos ko, Enero 2, napakagandang ang ating pag-uusapan. Talagang ang daming mga issue na kung anong issue sa 2025, yun pa rin ang issue sa 2026 na hindi nila matanggap-tanggap ang nangyayari sa ating gobyerno. Bago mo tayo pumunta sa issue kay Representative Libeste, ito basahin po na natin ang ang sagot ni Attorney Guanzon kay Attorney Ronaldo Puno. Sabi ni Attorney Guanzon, 2 million bonus ng mga congressman, ipinapaliwanag ni Congressman Puno, well, you know, yung 2 million daw para sa mga Christmas party ng mga barangay, kapitan, kung ano pa diyang mga activities na ginagawa sa kanilang mga distrito. Ang sagot naman ni Attorney Guanzon, mga putang amang mga buhaya ito, hindi na nahiya. Pira namin yan, gago. Hindi nyo pira yan. Sumunod ka na kay ako po, di ba? Ang hanghang mga salita nila yan. Tapos ito naman ang sinabi naman ito ni Pastor Abante, atras-atras. Ang sabi ni atras-atras, ngayong wala na siya. Pakiramdam ko'y mag-isa na lang ako. Gaslighting to Gaslighting to si Pastor Abante. Sinagot naman siya ni Congressman Barsaga, hindi ka nag-iisa. Ginagabayan ka pa rin ng demonyo. Diba nakakatuwa? So anyway, punta muna tayo sa dito kay Congressman Libeste, kasi nga yung issue tungkol sa 2 million pesos na mga bonus talagang totoo. Hanggang ngayon hindi matapos-tapos yung issue na yan. Ngayon Enero 2026 na, yung parang issue talagang hindi talaga pinapatulog si Congressman Libeste talaga ng mga interview tungkol sa 2 million kahit ilang bisis niya pinaliwanag, ipapaliwanag niya pa ulit. Ito, panoorin pa natin ang kanyang mga punto de vista ni Congressman Libeste na nagpapatunay na talagang totoo na mayroong mga 2 million pesos na Christmas bonus. Pinatunayan na yan ni Congressman Puno na meron nga. Pero ang ibang mga kongresista ay super deny pa sa kanilang sarili. Ito, panoorin po ang kanyang punto de vista ni Congressman Libeste. Hi, good morning and Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year. Hindi ko po plano na magka-interview tungkol dito ngayon, pero dahil si Congressman Redon ay nagpa-interview, kinontak po ako ng inyong staff para magpa-interview ngayon. Nais ko lang po kasing sabihin ito kasi ang sabi sa akin ng aking inaanak, sa lahat ng mga sasabihin mo, huwag mo nang pag-usapan yung MOOE kasi yan yung pinaka-sensitibong issue sa buong Kongreso. Pero dahil binuksan ni Congressman Redon ngayong araw, ang unang sasabihin ko ay pasasalamat sa kanya at kay Deputy Speaker Ronnie Puno na inamin nila na may 2 million na ibinigay talaga sa nakaraang linggo. Yung mga iba, dinenay. Yung iba, sinabi na hindi nila sigurado magkano. Talagang may 2 million na binigay. At I think yung pinag-uusapan na lang, ito ba ay para sa sarili o para sa mga ating distrito? At I totally agree, ito po ay para sa ating mga distrito. At sinabi nga po ni DS Ronnie Puno na may mga Christmas parties, ang ating mga barangay captains, may mga health activities, may iba pang mga holiday events. At ang punto ko lang po, una, bakit hindi namin kailangan bigyan ng resibo ang Kongreso? Kasi ito po ay liquidation by certification. Pangalawa po, bakit yung pagtaas ng budget nito ay hindi tinalakay sa Kongreso? Kasi ito po ay totoo wala yung 18.58 billion figure sa committee report. Lumabas lang po siya sa substitute bill. Kaya kahit na may chance to discuss the budget, after the discussions lang po ng budget, lumabas yung pagtaas ng 7.8 billion pesos additional. At ang panawagan ko lang po ay hindi naman tanggalin ang mga benepisyo ng mga kongresista. Pero
maging transparent tayo, lalong-lalo po dahil pag self-dealing, dapat mas mataas pa ang standards para sa transparency. Ano po yung 18 point something, sir, na nabanggit po ninyo? Yung 18 point something na billion? Yun po yung total MOOE budget. And actually, pinadala ko po sa inyong staff yung screenshot mula sa budget. May breakdown nito. Traveling expenses, training expenses, supplies and materials, utilities, communication, professional services, confidential intelligence and extraordinary expenses, general services, repairs, maintenance, travel insurance, and other maintenance expenses. Tapos meron din other maintenance and operating expenses na walang breakdown. Kaya ang maganda sana, ang Kongreso na lang ang magbigay ng mga detalye kung saan napupunta ang bawat isa sa mga line items na ito na naglalaman ng 18.578 billion pesos na MOOE budget. Doon po, Ang punto ko po ay hindi naman tayo nagdi-disagree on the amounts kasi sinabi nila nga may 2M. Tapos sinabi nila ito ay para sa ibang mga expenses. Meron tayong 13th and 14th month tulad ng sinabi po ni Kong Redon. Tapos yung mga check na in-upload ko po sa aking Facebook, nilinaw ko po sa caption mula sa simula pa, ito po ay mga check na pwede kong kunin sana noong Oktubre dahil ako ay bagong congressman na hindi ko kinuha. Ito po ay mix ng mga sweldo ko, pero karamihan po doon yung mga MOOE office budget ko. At yung point ko, sa daming ibang mga klaseng cheque, by the way, hindi po siya isang cheque na 2M. May iba-iba kasing mga supposed uses para sa mga MOOE na ibinibigay. Ibigay na lang natin sa publiko yung breakdown ng lahat ng mga checking ito. ako baga hindi isang bagsakan na 2 million. Hindi po, isang bagsakan na bigay. Pero ang sinabi sa akin ng isa kong kasamahan, parang 4 na cheque siya na tig 500,000. Kaya Pero, mas mabuti ang Kongreso na magsabi, sa bahagi nito, ito ay para sa travel, ito ay para sa representation, ito ay para sa other expenses. Buwan-buwan po meron pong kaming ganyan. By the way, maganda din na nabuksan ito kasi hindi lang po yung 2M sa Pasko yung dapat pag-usapan. Dapat yung buong 18.58 billion Pero pesos. Ang point ko ay sinasabay sa pagboto, hindi lang sa ratification ng BICAM nitong Lunes, pati na rin nung October 13, dun po ako nagpicture ng mga check na in-upload ko sa Facebook dahil nagulat ako. Pagkatapos ng botohan, pumunta ako sa isang kwarto kung saan may pila para mag-pick up ng mga cheque. At immediately after voting for the budget, ang pick up ng mga cheque. At nung Oktubre po, may 1.5 million pesos on top of the monthly na 1 million pesos MOE plus 300 or so thousand na sweldo. At wala pa pala, by the way, paliwanag para saan yung 1.5 million pesos na ibinigay. So ayan, ang haba-haba na ng paliwanag ni Congressman Libeste regarding po sa 2 million pesos na Christmas bonus ng mga kongresista. Ang bigay po is 500, 500, 500, 500. Ibig sabihin, 4 na chiki po yun na 500, 500. So, equivalent, 2 million. So, ibig sabihin ang kalakaran. Kakapal ang mga mukha nila, no? Ang kakapal ang mga mukha nila, nagpapapasasasa sila sa pera ng taong bayan na binibigay ng mga taxpayer. Pero ngayon, super deny sila. Kahit inamin na ni Congressman Puno na meron talaga, pero ang iba bakit nila inamin? Ibig sabihin, halang lang mga bito kanilang mga demonyo na yan. So, ayan muna mga kapoko OFW. Sa ngayon, yan muna natin. Update natin sa araw na to sa 2026. Okay? Sa ngayon, masala muna and bye-bye.